Good day everyone, we are Group 2 and today our discussion is all about mga gunita ng himagsikan ni Emilio Aguinaldo. So, Emilio Aguinaldo, his full name is Emilio Fami Aguinaldo Sr., born on March 22, 1869 in Kawit, Cavite, seventh among the 8 children of Carlos Jamir Aguinaldo and Trinidad Fami Aguinaldo. Aguinaldo's family was well off as his father was the Pueblo's Gobernador Silio, attended high school at the Colegio de San Juan de Letran, helped his mother to run their farm, and first Gobernador Silio Captain Municipal in Kawit in 1895, became a Freemason in Pilar Lodge number 203, Imos Cavite with the codename Colon, joined the Katipunan using the nom de Gere Magdalo in honor of Mary Magdalene. Here's the background of Emilio Fami Aguinaldo Sr., born on March 22, 1869 in Kawit, Cavite, seventh among the 8 children of Carlos Jamir Aguinaldo and Trinidad Fami Aguinaldo. Aguinaldo's family was well off as his father was the Pueblo's Gobernador Silio, attended high school at the Colegio de San Juan de Letran, helped his mother to run their farm. So, si Emilio Fami Aguinaldo Sr. ay ipinanganak noong March 22, 1869 sa Kawit, Cavite at pangpito sa 8 magkakapatid. Ang kanyang ama isang gobernador Silio o pinuno ng bayan, kaya lumaki siya sa isang kilalang pamilya. Nag-aral siya sa Colegio de San Juan de Letran pero hindi natapos ang pag-aaral dahil tumulong siya sa kanyang ina sa pagsasaka. Noong 1895 naman, siya ay naging unang Gobernador Silio o Kapitan Municipal ng Kawit, kaya nagsimula siyang maging leader sa murang edad. Sumali siya sa Masoneria sa Pilar Lodge number 203 sa Imos, Cavite. So sa sinalihan niyang Masoneria, ito po ay isang samahan na nagtuturo ng pagkakaisa, mabuting asal at kaalaman sa mga kasapi nito. Noong panahon ng Espanyol, maraming Pilipino ang sumali rito, kabilang dito si Emilio Aguinaldo, dahil sinusuportahan nito ang kalayaan ng Pilipinas. And also ginamit ang pangalang Colon pagkatapos sumali siya sa Katipunan noong 1896 at ginamit ang alias na Magdalo bilang parangal kay Santa Maria Magdalena. Philippine Revolution. Spanish authorities discovered the Katipunan in August 1896. By March 1897, leadership of the revolution shifted to Emilio Aguinaldo. Aguinaldo struggled to defeat Spanish forces. So, ang Katipunan ay isang lihim na revolusyonaryong samahan na itinatag ni Andres Bonifacio noong 1892. Ang layunin nito ay para makamit ang kalayaan ng Pilipinas sa pamamagitan ng armadong pakikibaka. Sa loob ng maraming taon, ang Katipunan ay kumilos ng palihim, nagre-recruit ng mga miyembro at nagpaplano ng kanilang pag-aalsa. Kaya noong August 1896, natuklasan ng mga otoridad ng Espanya ang pag-iral ng Katipunan dahil sa pagkakanulo ni Teodoro Platino, isang Katipunero na nagtatrabaho sa isang palimbagan na pagmamay-ari ng isang Espanyol. Dahil sa pagkakadiskubre na ito, napilitan ang Katipunan na simulan ang kanilang planadong revolusyon ng maaga. Ang pangyayaring ito ay kilala bilang Sigaw ng Balintawak o Sigaw ng Pugad-Lawid. Ang pangyayaring ito ay itinuturing na simula ng revolusyon ng Pilipinas. Ang Revolusyon ng Pilipinas ay ang pag-aaklas ng mga Pilipino laban sa kolonyal na pamumuno ng Espanya. Nagsimula ito noong 1896 nang matuklasan ng mga Espanyol ang lihim na samahang Katipunan na naglalayong makamit ang kalayaan. Humantong ito sa armadong labanan kung saan si Emilio Aguinaldo ang nanguna matapos ang mga kaguluhan sa loob ng Katipunan. Bagamat nakamit ang pansamantalang kalayaan
nagpatuloy ang pakikibaka laban ng mga Espanyol at kalaunan sa mga Amerikano. Ang sigaw ng Balintawak, ito ang simula ng revolusyon kung saan pinunit ng mga katipunero ang kanilang mga sedula bilang simbolo ng paghihimagsik. Ang kombensyon ng Taheros, dito rin naganap ang halalan na nagluklok kay Emilio Aguinaldo bilang pangulo at nagdulot ng pagkakahati sa mga revolusyonaryo. Kasunod naman nito ang kasunduan sa Biak na Bato, isang pansamantalang kasunduan sa pagitan ng mga Pilipino at Espanyol kung saan nag-i-excel si Aguinaldo sa Hong Kong. Sa madaling salita, ang revolusyon ay isang mahalagang bahagi sa kasaysayan ng Pilipinas na nagpapakita ng pagnanais ng mga Pilipino na maging malaya. Kapalit ng pinansyal na kabayaran at mga pangako ng mga reforma, gayunpaman ang tigil putukan ay panandalian lamang. Biak na Bato Agreement with the Spanish Governor General to end the revolution. The Biak na Bato Treaty 1897 temporarily ended the Philippine Revolution. Filipino revolutionaries, led by Emilio Aguinaldo, agreed to exile in Hong Kong in exchange for amnesty, financial compensation, and the surrender of arms mediated by Pedro Paterno. The treaty signed in Bulacan proved short-lived, with the revolution resuming due to Spanish non-compliance. The site is now a national park. The Biak na Bato Republic, established during this period, remains a significant milestone in the fight for the Philippines' independence. Aguinaldo returned to the Philippines on May 19, 1898 after the U.S. declared war on Spain. Noong Mayo 19, 1898, bumalik si Emilio Aguinaldo sa Pilipinas matapos ideklara ng Estados Unidos ang digmaan laban sa Espanya. Dumating siya mula sa Hong Kong sakay ng isang barkong Amerikano upang ipagpatuloy ang laban para sa kalayaan ng Pilipinas. Presidency. The Philippine Independence Declaration on June 12, 1898 marked the culmination of the Filipino Revolution when General Emilio Aguinaldo and his forces proclaimed independence in Kawit, Cavite, after successful military campaigns against Spain. With independence declared, Aguinaldo became the leader of the First Philippine Republic, which is the Malolos Republic, in January 1899, making him the first official president of the Philippines. Philippine-American War. Aguinaldo's authority was not recognized by the U.S. Aguinaldo's presidency was cut short when he was captured by the American soldiers in Palanan, Isabela. They captured him to weaken Filipino resistance and take control of the Philippines. With Aguinaldo's surrender, the Philippines became a U.S. colony and American governance was established. Emilio Aguinaldo is the first president of the Philippines. He was captured by American soldiers in Palanan, Isabela. This significantly weakened the Filipino resistance against American control. Aguinaldo's capture marked a turning point in the war. It led to the weakening of the Filipino resistance and ultimately resulted in the Philippines becoming a U.S. colony under American governance. His authority was not recognized by the United States prior to his capture. The event is a crucial part of the history of the Philippines, signifying the end of Filipino independence and the beginning of the American colonial period. Retirement of Emilio Aguinaldo. In 1935, he ran for president in first Philippine election but lost to Manuel L. Quezon.
President Elpidio Quirino appointed him as a member of the Philippine Council of State in 1950. Emilio Aguinaldo left politics and focused on helping war veterans. Death: Emilio Aguinaldo died of coronary thrombosis on February 6, 1964. Witnesses: the administrations of succeeding President of the Philippines until the term of President Diosdado Macapagal. Si Emilio Aguinaldo, ang unang Pangulo ng Pilipinas, ay namatay noong February 6, 1964 dahil sa coronary thrombosis. Bago siya pumanaw, nabuhay siya ng matagal at nasaksihan ang pamamahala ng iba't ibang Pangulo ng Pilipinas. Matapos ang kanyang termino, isa siya sa mga naging saksi sa pagbabago ng pamahalaan at pamumuno ng bansa hanggang sa panahon ni Pangulong Diosdado Macapagal na nanungkulan mula 1961 hanggang 1965. First volume of Memoir. About Aguinaldo's birth and early years until the singing of Biak na Bato Treaty in 1897. Published at the end of 1963. Translated by Los Colendrino Buco, Secretary and Faculty Member of the University of the East. Second volume of Memoir, Historian Ambet Ocampo, 2007. Presumed that Aguinaldo may have drafted a second volume of his memoir about the resumption of the Philippine Revolution against Spain and the Philippines-American War. Si Emilio Aguinaldo ay may mahalagang papel sa kasaysayan ng Pilipinas bilang isang revolusyonaryong pinuno at ang unang pangulo ng bansa. Ang kanyang memoir, Mga Gunita ng Himagsikan, ay naglalaman ng mga kwento tungkol sa kanyang buhay, ang revolusyon laban sa Espanya at ang pakikibaka para sa kalayaan. Bagamat ang unang bahagi lang ang nailathala, nananatili itong mahalagang aklat sa kasaysayan. May mga nagsasabing maaaring may ikalawang bahagi nito na hanggang ngayon ay palaisipan pa rin. Ang kanyang pamumuno o mga desisyon at mahabang karera sa politika ay patuloy na pinag-uusapan at bahagi ng kasaysayan ng bansa.